Good morning, everyone. I will be discussing one of the four pillars of education, which is learn to live together. So why do people learn to live together? So first is because of the democracy. Democracy, which is everyone are feel free to say of that specific things. Second one is the cooperation. So, cooperation because tayong mga Pilipino ay nababansagan tayong mga matutulungin. So, we cooperate each other. Next is the moral. Moral, which means being a positive thinker like that. So, we as Filipino, kahit may mga bagyo, may mga baha, we feel so positive in different ways. Okay, so tinatalakay natin ang learn to live together. So, learn to live together ay isang grupo because together nga maraming tao ang nai-involve. So, how groups are formed? So, paano nga ba nabuo ang isang grupo? So, ang goal is, nagsiset sila kung ano ang kanilang mga goal or they share common goal. So, ang lahat ng mga tao na kasali sa grupo ay they will share what they want to or ano ang kanilang goal. So, the second one is the storming phase. So, dito sa storming phase ay tinatalakay nila kung ano ang mas nakakabuti or in this stage is mayroon dito ang mga disagreements and the confusions. So, the third one is the settling in. Settling in, which means nabuo na nila ang gusto nilang goal as a group. So, dito, may mga rules na sila at regulation para ang kanilang goal na gustong makamit ay mas. So, the next part is the characteristics of effective groups. So, ano nga ba ang characteristics na isang epektibong grupo? So, first is the cohesiveness. Ano nga ba ang cohesiveness? Cohesiveness is they support and like each others. Like sa basketball. So, sa grupo ng isang basketball team, ano ang ginagawa ng isang kagrupo kung ang kanyang kagrupo ay hindi nakashoot? Hindi ba tinatap natin ang kanilang balikat to feel that they like each other and they support even though na-miss niya yung shoot, and after that kahit na-miss niya yung shoot is they celebrate pa rin kahit na hindi siya nakapag-shoot. So that is cohesiveness, which is to support each other and to like each other. So the second one is goal orientation. So ano nga ba ang goal orientation? Kagaya ng the set goals. So kagaya namin sa aking kagrupo, kung gusto namin papasa sa exam is mag-i-study kami or re-review kami para kami ay makapasa. That is goal orientation. Dapat may goal ka sa isang particular na bagay. So, pangatlo is standard and norms. So, ano nga ba ang standard and norms? This characteristics is you agreed upon the rules. So, dapat yung mga rules and regulations sa isang grupo ay sinusunod mo ng mabuti para magiging effective ang inyong kagrupo. So, ang pang-apat na characteristics na isang epektibong grupo ay ang affirmation. So, ano nga ba ang affirmation? Ito yung acceptance, respect, and appreciation. So, acceptance, which is kahit na nagkakamali ang isang kagrupo ninyo ay tinatanggap mo pa rin. So, yun yung acceptance. Respect, you respect each other's teammate. So, yes, may respeto ka sa kapwa-tao. And pangatlo is ang appreciation. So, you appreciate the value of that person and the value of what she or he did, small or big. So, that is affirmation. So, democratic process. From the word democracy, which is everyone feels free to say. So, kagaya ng isang club. Pag ikaw ay membro ng isang club,
at gusto niyo mag-charity, so everyone in the team is have different suggestions. So kaya we tend to vote kung ano ang kanilang saan sila mag-charity. So that is democratic process. Hindi yung gusto mo lang ang masusunod. Dapat binoboto ng isang kagrupo. So that is democratic process. So ang susunod ay regulation. Regulation, which is you agree the policies and the rules of the groups. Hindi yung siraulo ka sa grupo. Para maging epektibo ang isang kagrupo, dapat sinusunod mo ang mga patakaran at mga pulisiya na nasa inyong team. So that is regulation. Susunod ay climate. So climate, hindi yung literal na climate ha. Ang climate ay ang ibig sabihin nito sa isang grupo ay a healthy and supportive social atmosphere. So dito is para maging epektibo ang inyong grupo ay dapat hindi ikaw ang dahilan ng pagkakagulo. So dapat everyone feel free to share their opinions without judgments para maiwasan ang kaguluhan. So that is climate. So ang pangwalo ay ang leadership. So leadership, halimbawa sa isang group project activity, group project. So dapat bilang isang team leader ay dapat alam mo kung ano ang kinakailangan ng isang particular na project para kahit papaano mas mabilis matapos at yung mga kinakailangan natin ay nandiyan na. So that is leadership. So leadership in short is you focus on the group's needs and resources and process. So that is leadership. So ang pang-siyam na characteristics na isang effective group is pressure. So pressure in positive ways. So pressure is you motivate the team to work efficiently. Kasi nga may oras na kinakailangan siyang matapos. So yun yung pressure. Dapat you manage the amount of the pressure to perform well para mas ma-motivate pa ang team ninyo na gawin ang kailangang gawin. So that is pressure. So as the groups gradually formed, various rules emerge by natural demands of circumstances. Then the members of the group tend to take up rules that suit them most. So, I have here an encourager. So, ano nga ba yung encourager? So, yung encourager is, ito yung nagpipraise and support sa kaniyang ka-teammate. So, like, she or he will say, great idea, let's try this. Yun yung encourager. So, the second one is the process builder. So, ano nga ba yung process builder? So, ang process builder ay isang member na isang grupo na nagme-make ng agenda to keep on track. So, dapat may mga agenda para kahit papaano mas madali ninyong matapos ang inyong gustong ipaabot. So, yun yung process builder, yung nagme-make ng mga agenda. So, the third one is the critic. Critic is to point out, siya yung miyembro ng grupo na nagpo-point out ng mga flaws in plans or the attitude na isang kagrupo or ka-team and mga desisyon sa isang grupo. Siya yung magkikritik na ano ang mas maganda o ang pangit sa kanilang ginawa. So, the fourth one is the tense releaser. So, tense releaser yung may mga humor sa isang grupo, yung nagpapawala ng ating stress na nagpapasigla ng ating grupo. Yun yung mga kalalasan dito ay yung mga
mga bakla, ayun. Sila yung tinatawag na tense releaser, which is, okay everyone, like that. Okay everyone, let's take a deep breath, then magbibigay siya ng joke sa grupo para mas mapagaan ang kanilang mga trabaho. So that is tense releaser. So ang panglima is ang compromiser. So ang compromiser ay siya yung miyembro ng grupo na positive lamang, na despite of the disagreements, he or she in the middle. Like for example, meron siyang idea, ang isang ka-teammate is merong idea, at ang isa naman ay iba din ang idea. So, as a compromiser, siya yung nasa gitna. Sinasabi niya na, what if yung idea niya at ang idea din niya ay i-combined. So, yun yung compromiser. So, the last one is the evaluator. So, sino ba yung evaluator? Ang evaluator ay siya yung mag-evaluate na dapat i-improve sa inyong projects. Like, for example, sa research, sinasabi niya na, okay na to, but we should practice to make us confident in our proposal. So, siya yung mag-i-evaluate ng mga progress sa kanilang project. At siya din yung magsasuggest ng improvement for their project. Yun lamang po ang aking ibabahagi. So, ang mga susunod na tatalakayan ay itatalakay ng aking kagrupo. So, maraming salamat po.